Hi, kamusta mga chong, and welcome again dito sa ating channel, and it's another reaction na naman, no? At bago syempre tayo mag-upisa ay kamustahin po muna natin ang ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Yep, at kamusta kayo mga Pilipino sa Pilipinas, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At wag po tayo mag-alala. Sooner or later, hindi natin malaman, baka mamaya balang araw ay yung pangarap natin na maging maganda ang Pilipinas ay dumating na. I hope so, no? At itong bangag na to ay wala na pong pag-asa. Lame duck na nga, sabi nga ng mga iba. Anyway, batiin po rin natin ang ating mga overseas Filipino workers. Yan. Kamusta po kayo dyan mga chong, at sana po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan diyan, at ingat-ingat lang po, no? At alam naman natin ang puhulan natin ay ating sarili, kaya always take care of yourself, no? And again, drink water, no? With lemon if you want, para naman at least ay kahit paano nakakatulong sa ating kalusugan. Okay? Alright. Okay. Well, ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa mga banggaan ng mga vloggers. Sabi nga nila, no? Lalo na sabi ni Miss Sasot, no? At sabi niya ay wag na raw makisawsaw ang ibang mga vloggers na mapapasama pa raw ito, lalo na't matutuwa pa ang mga bangang group of morons, no? At ang mga esamada vloggers, no? At ang mga troll na ang iniisip lang ay kung ano'y nakikita. Alam niyo mga chong, gusto ko mag-react dito. May point din naman dito si Sas, no? And wala naman tayong kinakapihan dito. And but for sure, syempre may mga tao magsasabi na ikaw chong ay mas dikit ka kay Ma'am Maharlika when it comes to content, no? Kasi nga kahit papaano ay nakikita nila, lalo na yung ating mga viewers, yung mga subscribers natin, na alam nila na nagre-react din ako sa mga inilalabas ni Ma'am Maharlika, which is, I respect that, because alam naman natin na simula pa nung siya ay nag-umpisa na banggain ang mga bangag, ay nakita naman natin yung katotohanan na lumabas. Think about it, guys. Yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas kay Vice President Sara at sa mga kasama pa nito, especially na kay OJC at si Pastor Kibuloy, ay binanggit din ito ni Ma'am Maharlika. And I'm not saying na kahit anong mangyari ay kakampihan ko siya or what. It's just this time, I wanna be neutral on this. Dahil sila na rin mga DDS vloggers ay nagkakabanggaan. Although alam naman natin na si Maharlika ay hindi naman talaga siya para bang identified na DDS vloggers, no? At siya po ay ika nga sabi niya, para sa Pilipino siya. And ito naman tong taong to ay marami na namang napatunayan at marami na naman nasabing katotohanan na tumama, no? Ika nga sampang na sampang, no? Ang kanyang mga sinabi. But the thing is, yun nangyayari ngayon sa mga DDS vloggers. Kaya nga sabi ko kanina, hindi naman DDS si Ma'am Maharlika. It's just na kung saan ang Pilipino ay doon siya. Ang akin lang, nangihinayang din ako dahil syempre, ito yung mga gustong-gusto ng mga tao na mga kalaban, no? Yung mga vloggers na bayad, yung mga vloggers na hindi nag-iisip, yung mga vloggers na sinasabi na magaling daw si BBM, ay kita-kita naman na kahit na alam naman natin addict, no? Ay pinaniniwalaan pa nilang hindi. Pero pag tinawag mo na magpa-drug test, hindi na nakakaibig itong mga vloggers. Anong buwelta nila? Siraan si Sara by confidential fund. Diba? But anyway, kaya ako sinabi ito, gusto ko mag-react dito sa nangyayaring parang hindi pagkakaintindihan ng kapwa vloggers ay itong dalawang to ang kanyang binanggit sa kanyang huling vlog, no? Kung saan itong dalawang ito ay nabanggit naman ito ni Ma'am Maharlika tungkol po sa nangyayari sa Dahig. And I followed and I watched what is going on, and you can tell kasi nga pati nga si Harry Roque, no? Si Sir Harry Roque ay involved din dito. And sabi ko nga, it's really sad. At nag-umpisa kasi ito nung kumakanta o nagsasayaw-sayaw sila Ma'am Maharlika at Harry Roque ng salitang bangag, no? At alam naman po natin na si Ma'am Maharlika ay galit na galit sa mga Marcoses dahil po sa ginawa nilang panloloko sa taong bayan, no? And come to think of it, ay may mga vloggers talagang we can say the weak. Bakit ko sinabing weak? Kasi usually ang mga vloggers pagka ma-influential na sila, may mga viewers sila mga 1,000 o minsan 1 million or something, di ba? Doon ang iniisip kasi ng mga ibang politiko ay gamitin, no? At yung mga kumukontra sa kanila, bigyan ng pera. Alam na saying na itong dalawang ito ay nabiyayaan na ng pera or something. Wala ako sinasabi ganun. Pero usually, ganun na nakikita natin sa nangyayari ngayon sa mundo ng social media. Kasi nga, ang mga tao ngayon, marami silang mga sinusundan. Kaya nga may tawag na subscriber. Kaya pati ako mga chong,
subscribe na lang kayo at mag-comment, no? At press nyo na ang notification bell at comment kayo para malaman natin. Kasi ito kaya ako kino-comment ngayon to after my first content kanina ay meron nga nagsabi sa akin na what can you say about what was going on between Maharlika and the vloggers in the Philippines. So nung napanood ko nga to, you can tell nga naman kasi, again, I'm not trying to be side of Mama Maharlika na tungkol sa nangyayaring ito. Pero mali nga naman kasi yung nagsalita doon nung sila ay nag-show nung birthday ni VP Sara ay by the way, belated happy birthday VP Sara, no? Sana nandiyan kami, no? Pero wala ang hectic schedule. But anyway, tuloy ko lang ay yung sinasabi ni Mama Maharlika na sila ay pinigilan na magsalita lang ng bangag. Why? Kasi nga merong mga pumigil sa kanila at yun ang pinaghihinalaan nila na baka raw ito ay agent in the Malacanang or agent ni Mangga. Diba? Kaya ang akin lang masasabi dito ay tinignan ko at syempre tayo naman ay nagre-react lamang sa mga nangyayari sa kanila, but it's really something like parang sayang, no? Kung magtutuloy-tuloy itong away nila o sagutan nila ay matutuwa. Tama nga naman yung mga to. Ito pala ito pala na sabi rin ni Sas na wag na natin pag-usapan yun kasi matutuwa ang kalaban dito at syempre meron na naman sila magiging content. Pero ito naman kasi si Mama Maharlika is she just on the truth. No, kapag ginago mo nga naman tong taong to si Mama Maharlika, talagang babanatan ka niya kasi nga kita mo na maugali ni Maharlika pagka alam niyang mali at alam niyang meron siyang ebidensya, meron siyang katotohanan alam. Malakas ang loob niya. Hindi ka aatrasan niya. Ika nga, again, hindi ko kinakampihan si Mama Maharlika. Pero what I'm saying is, you can tell naman sa lahat ng mga vlogs niya at kailan ba siya nagkamali. Di ba? Sayang. Sana nga mali lahat ng sinabi ni Mama Maharlika since last 2022 hanggang ngayon to present para at least kahit pa paano ay hindi ganun ang nangyayari. But look what's going on in the Philippines right now. Di ba? Kaya malakas ang kanyang puting ahas. Di ba? Kaya again, no, sayang kung magbabanggaan at sana nga ay magkaayos-ayos na tong tatlong to o kung sino man to, no? At sayang talaga. But anyway, pakinggan natin yung sinabi ni Mama Maharlika tungkol nga rito, no? Kaya nga nagulat ako nung sinabi niya to. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, ito si Maharlika ay talagang hindi atras yan pag alam niyang tama siya. No matter what. Di ba? Dahil sa totoo. Okay? Panoorin po natin si Maharlika. Ay isang jutang ginina. Yun? Pinagkitaan ang Pangulong Duterte. Siya ang access ng team niya para guyuin or not guyuin hindi naman natin maguguyo si Pangulong Duterte. Wala na, nakalimutan ko lang sabihin sa inyo, nag-umpisa rin ito dahil nga po sa mga kaya ko rin gustong react to. Dahil syempre nagagalit din ako sa sinabi ni Mama Maharlika na yung si Alpotera. No, ito yung ating babae na gumagawa ng eksena at ng problema sa dahig. And at pinakakalat pa na yun nga, na bata ni Tatay Digong. No? But the thing is, hindi naman dapat talaga pag-usapan na to dahil this is just personal na eh. No? Pero mukhang totoo sinabi ni Mama Maharlika na kumikita itong hinayupak na Alpotera na to. Pera-pera na naman mga chok. It's about the money again kaya nagkakaganito. Take advantage ang Pangulong Duterte para pagkakitaan nila sa kanilang libro. First-hand information. Tumigil na nga kayo dyan sa salamat PRRD ninyo. Utang ina, wala namang basbas yan. Sasabihin nyo, yun ang masakit eh, no? Nakulong na nga yung tao at nakakainis din talaga eh, no? At alam naman natin na maganda. Ako, aminin na natin, no? Meron kasi mga bangag, no? At mga tanga, bobo, mga gadon boys, no? Ay sinasabi nila na ano ba ginawa ni Tatay Digong. Gusto ko sabihin eh, kaya nga buhay ka pa eh. Kaya yan ang nagawa ni Tatay Digong, no? So, but what I'm saying is, nakakulong na yung tao, pinagkaisa na yung tao ng mga bangag, ito pang ginagawa sa kanya. Pinagkikitaan pa. And think about it, guys. It's all about politics again. And do you think na kung talagang hindi importante si Tatay Digong at hindi mahal ng tao, do you think ay may gagastos at may magsasabotahe kahit mismo sa dahig? You have to think the fact na kaya nila ginagawa ito ng kabila ng mga bangag ay dahil alam natin na mahal ng Pilipino si Tatay Digong. Now, what they're doing right now is they're trying to sabotage it. Sinisira nila ang pamilyang Duterte. No? Ito si Mama Maharlika is just, I guess parang, siyempre maano rin, naawa rin kay Tatay Digong niyan at alam niya naman talaga ang katotohanan, kaya nagagalit din siya. And I don't blame the person. No? Sabi ko nga sa iyo, kung itong taong to may hawak na katotohanan, ebidensya and everything, lalaban to hanggang sa huli. Pero pag alam niya hindi sigurado, I don't think Mama Maharlika will say that. Again, hindi ko pinagtatanggol dito si Mama Maharlika.
It's just so happen na yung mga sinasabi niya is talaga para sa akin is really like make sense talaga. No? Sige, tuloy natin. Donate sa ganitong ganito ganyan. Wala pong basbas ni PRRD yan. Although, hindi yan biography ni PRRD. Yan ay mga salamat Eklabush. Ang sabi nga dyan, nila, tumigil kayo sa kaputahan ninyo lahat. Kayong team nyo. Ginagamit nyo si Alpotera para makapag-photo op kayo para dati sa kajotahan na yan. Dahil mismo ang PRRD walang basbas sa inyo. Yes, pumirma si Bongo, pumirma si PRRD, I think si Baste. Pero nice lang sila sa inyo. Yun. Gusto na ng gera. Kayo. Yan ang sinasabi ko eh. Gusto nyo ng gera! Di ba? Hindi lalaban niya si Maharlika kung wala siyang bala. Yan eh. Di ba? Yan ang ngayon na latest or lately. Meron ako nakikita mga video sa YouTube. Hindi ko nga lang tinapos pa, no? Yung usapan nila Joey at saka ni Sas sa Sot, no? I think it's about this also. Parang ito yung reaction naman nila kay Ma'am Maharlika, no? Pero hindi ko pa tinatapos. So, we'll see, no? Here we go. Ng team nyo. Kaya nyo pinagtatanggol ang Alpotera at sinasabi nyong single ang Pangulong Duterte, wala kayong pakialam na masaktan nyo ang kanyang common law wife, masaktan nyo ang kanyang anak dahil sarado ang utak nyo kay Alpotera dahil yun ang nagbibigay sa inyo ng access ng perks kay Pangulong Duterte para sa perma-permang libro na pinagkakitaan nyo. Utang ina nyo lahat kayo. Yun! Pucha! Diba? Tumigil ka na. Crisette. Pangalanan na kita. Ayan na. Si Crisette. Ha? Pinangalanan niya na. Sige. Dahil tumawag ka kay Harry Roque, tumigil ka na, Trixie. Uy! Dahil pinag-usap kayo kay Harry Roque na kausapin ko si Alpotera. Do you think di ako takot pangalanan kayo? Mga poking ina ninyo? Whoop! Para saan kayo? Tumawag ka. May recording ako dyan. Patay na. Yan ang sinasabi ko, mga chong. Ha? I mean, I don't know. But you see, the thing here is, may record. Diba? So, parang nakakatakot kausapin minsan si Ma'am Maharlika. But anyway, kung wala ka naman talagang masamang hangarin, kahit i-record mo yan, who cares, diba? Kaya para sa akin, no, kung i-record ka at guilty ka, eh meron ka tinatago. Ngayon, kung i-record ka nito ni Maharlika sa mga conversation at alam mo naman wala ka tinatago, who cares? Diba? Iyon lang naman yan eh. Eh, di-record mo. I don't care. Wala naman akong pinaplanong masama eh. Diba? Parang ganun. Diba? Tangay na nyo. Ano ngayon? Kaka-play ko lang eh. Tangay na nyo. Sige nga. Trixie. Ayaw niyong umamin. Dahil sa Alpotera na yan. Crisette. Ang sabi pa nga dyan, buti pa sila. Sabi pa, ayon sa ating informante dyan, di ba? Buti pa kayo kumikita. Ano ba? Para makalikat yari. Ayan ngayon, si Alpotera, pinakita ang private part ni Pangulong Duterte. Ayan, tama ba yan? Sige nga. Hindi tama yan. No? Ay, wala man lang respeto tong Alpotera na to kay President Digong. Pinagkakakitaan lang. Mga chong, I don't know. Kung ako ang mga Duterte, I'm gonna file a case against that Alpotera para malaman niya kung sino yung binabasos niya. Kasi, pambabasos na yan. Diba? I mean, shit. Dati Presidente, mahal ng Pilipino. Hindi naman ang urakot to, no? Pero, ganyan na lang, pinagkakakitaan. Ano ba si Tatay Digong? Si Brad Pitt? So, hindi maganda itong ginawa ng Alpotera na to. And dapat sana, if I am VP Sara, idemanda niya itong hayop na babae na to. No? Para malaman niya na mali yung ginawa niya. Kasi kung walang kikilos sa mga Duterte, itutuloy niya. Baka mamaya, yung mga kaanak naman nilang ang banata nito. Di ba? Kaya, it's really sad. No? Nakakulong na yung tao ganyan pang ginagawa. So, it's really sad. Akala niyo naman takot ko i-name drop yung mga yan. Tangay na, duwag-duwag naman kayo. Iyak-iyak kayo doon sa tuwad committee. Diyos ko po. Magkakasama tayo sa laban, awang-awa ako. Di ba, nagbayad pa nga, Kati, na-drop na kita. Ito na natin to. Kati Binag, in-name drop na kita. Para malaman ng taong bayan. Di ba tinulungan kayo ni Kati? 200, I'm not sure, baka magkamali ako ng figure. Dahil gusto nyo, labanan natin yung mga tangin ng mga abante na yan, dyan sa WAD committee na yan. Nagbigay ng pera si Kati sa inyo para magpagay ng case. Dahil isa tayo, may group chat po kami dyan eh. Nalabanan natin yung mga hinayupak dyan sa WAD committee na yan. Anong ginawa nila? Nakipag-friendship? Nagtaka rin ako eh. Ako napanood ko yung committee ng mga walang kwentang congressman, no? Na tungkol sa mga fake news. And nakita ko nga na meron na silang picture. At meron din silang video, sa quick video. Short video yata yun ng YouTube or Facebook, real video. Na si, kalimutan ko yung pangalan ng
nagsasalita kay Abante na nasisira raw ang kanyang buhay dahil kanya tapos niyakap pa ni Abante. You know, something like that. And alam ko rin, dinimanda rin nila ito, di ba? Nagpunta sila sa Supreme Court. And I don't know what's going on with this. No? At may explanation dyan si Joey, no? Yung isang vloggers na sikat din, no? May influential vloggers tungkol dito, ay hindi ko pa nga natapos. But the thing is, ano nga nangyari? Di ba? And damn, Cathy Bina gave money? Wow. Cathy! Pautang naman dyan. Di ba? Biro lang. Mga kulul. Binigyan na kayo ng nagbayad na si Cathy para sa, what's that? Retainers fee sa lawyer. Oo, mahal din ang singil sa Pilipinas pagka mag-aano ka ng retainers ng lawyer. Mahal. Kaya Cathy Binag, kung ano to, maswerte itong mga vloggers nito. Kaya yata pala dumiretso agad sila sa Supreme Court eh. Remember that guys, nung inimbita sila ng una, na sinomon sila ng Congress, sa Supreme Court sila pumunta. We don't know kung ito yung sinasabi ni Mama Harlika. I'm not sure. Kasi talagang when it comes to lawyer, talagang mahal yan. Diba? Unless milyon ang kinikita ng mga vloggers na to, then I guess they can. Pero bakit dumaan pa kay Cathy Binag, diba? So it means na hindi talaga sila, wala silang sapat when it comes to funds. Di ba umatras kayong mga duwag? Bakit kayo umatras? Sino matapang kayo? Kung gusto nyong labanan natin, ang mga bangag. Nagbayad na yung tao, pera niya. Nagmagkakausap tayo, nasa group chat ako, sabi ko, kailangan labanan natin ang mga demonyong WAD committee na yan. Tapos, binigyan na kayo ng, nagbayad na ng retainers fee, ng lawyer's fee, umatras kayo? Bakit kayo umatras? Kung talagang gusto nyong labanan ang mga bangag, kung gusto nyong labanan ang mga matos, Crescent, sumagot ka. Trixie, sumagot kayong dalawa. Huwag nyong i-deny na kinausap nyo si Harry Roque. Naampatin ako. Anong sabi ko? Narinig mo naman yung boses ko, Trixie. Yun din ang iniisip ko, no? I mean, nakakapagtaka kung bakit patatahimikan nila si Mama Harlika tungkol sa Alpotera with the request ng, kung totoo man, allegedly, alam mo sa Pilipinas, puro allegedly. But what I'm saying is, kung totoo man ito na sinabi na kinausap nila Harry Roque, which is I guess na talagang meron talagang ebidensya si Mama Harlika, bakit? 'Di ba? Bakit kailangan patahimikin ng isang Mama Harlika ng mga DDS vloggers? And we don't know if they are really the one that people are saying na sila ang mga double agent. We don't know that yet, no? Pero kung uobserbahan nyo nga naman mabuti, then you will find out why and what. 'Di ba? Kaya nung sinabi to ni Mama Harlika sa kanyang vlog, sabi ko, bakit nga? Kasi kung tungkol ito kay bangag at katotohanan, bakit mo sabihin stop? At saka bakit nila inaano si Alpotera? Bakit nila parang kinakampihan nga kung alam naman nila na may ginawang katarantaduhan ito kay Tatay Digong when it comes to private life? 'Di ba? Siguro marami nalaman si Mama Harlika tungkol dito kaya nagagalit siya. 'Di ba? Kasi parang walang nga. Nakulong na nga yung tao. Pinagkaisa na nga ng gobyerno yung tao. Pinadala rito sa ICC. Tapos ganyan mapapalapan ni Tatay Digong. For what? And I think Harlika was right. Maybe because of the money. 'Di ba? Kasi alam naman natin ang gobyernong bangag ay talagang naghahanap sila upang sirain at sabotahin ang mga tao sa The Hague para maipakita sa Pilipinas na ayan, wala naman talagang sumusuporta kay Tatay Digong. Which is alam naman natin na hindi yan totoo. 'Di ba? Marami ang nagsasakripisyo at umaalalay kay Tatay Digong. And they're trying to find out how can they get rid of them. 'Di ba? Ako, nag-okay na tayo. Huwag niyong ibahin ng kwento. Yep. Hindi kayo mananalo. Ano sabi ni Harry Roque sa inyo? Sabihin kay Alpot, kausapin si Maharlika at ayusin even before the kaguluhan. Gusto mo, 'di ba? Gusto niyo kasama kayo sa meeting? Bakit kayo kasama sa meeting? Wala naman kayo sa issue, wala naman kayo, hindi kayo naka-witness. Duwag pala kayo eh. Puro kayo pahaging. Tangay na pangalanan niyo ako. Puro kayo pahaging kadyutahan. Nang ba makaawa kayo sa akin? Narinig ko na nga yung pangalang Maharlika kay Joey tsaka ni Sas But I'm not sure kung yun ang pinag-uusapan nila. Yung tungkol sa sinabi ni Mama Harlika. Pero I heard Mama Harlika and I heard something like yung demanda na binabanggit ni Joey. But again, hindi ko nga natapos. Dahil sabi ko magbablog na ako. Diba? Kasi huli na eh. Sabi nga ni Mrs. Ibablog mo pa yan, huli na. Na-set up ko na eh. Diba? Okay, tuloy natin. True Harry Roque, naampatin yung bunganga ko sa social media. At si Alpot, pinoprotektahan nyo. Dahil si Alpotera ang nagbibigay sa inyo ng access noon kay Pangulong Duterte. At si Alpotera ay traidor. Pinicturan ang lahat ng kaletsihan. Di ba? Pinicturan, yung kaletsihan niya, binaboy niya Pangulong Duterte. Tanungin kita, di ba? Nagtatalinuhan kayo. Para kayo kay Pangulong Duterte. Salamat, PRRD. Biga-biga, Alpot patutot. Tama ba?
na yung pinoprotektahan yung Alpotera ay pinicturan ang mga private moments ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba yan? Mali, no? Ako na rin na magsasagot. Mali ang ginagawa ng Alpotera na yan. At sabi ko nga kanina, sana malaman to ni VP or kung alam na to ni VP, sana ay maidemanda nila ang hayop na babaeng ito. Because this is wrong. Kung ako, tatay ko yun. No? Sabihin na natin, playboy yung tao. Di ba? Sabi nga nila, personal na nila yan. Sabi nga ni Marlica, ang importante, nakakatulong yung tao sa Pilipino. Walang pakialam kung yung lalaki o yung babae, babaero o lalakero, as long as they're doing their job as a politician, like assisting the Filipinos, that's fine. That's their life. Tama si Ma'am Marlica. Di ba? Pero yung ganyan ginagawa ng Alpotera na ipinakikita yung private part kung kani-kanino man, halimbawa, that is something. It's bad. No? Kaya I guess hindi ko masisisi to si Ma'am Marlica kung galit na galit. Kasi hindi tama yan. Di ba? Hindi tama yan. Pinakita ba niya lang sa'yo? Hindi ko alam kung pinakita sa inyo. Sumagot kayo, ha? Tapos ngayon, kakalabanin niyo yung... Pag yan pinakita sa inyo, no? Trixie and Reset, ano kaya naging reaction nyo? Kasi kung totoo man yan, na pinaghinalaan, no? Ni Marlica, or maybe may ebidensya siya, pangit. Di ba? DDS kayo eh. Ako, malaki respeto kay Tatay Digong. Hindi ko man siya kilala, hindi man niya ako kilala, pero as Filipino, for making the Filipinos better nung panahon niya, malaki respeto ko na dyan. Kasi nakinabang ang Pilipino eh. Pilipino rin ako. Makita ko lang ang kapwa natin Pilipino na kahit paano umaangat because dahil sa isang presidente na inaangat niya, ang laki na respeto ko dyan. Kaya ako mismo galit din at naiinis sa ginagawa ng Alpotera na yan. Si Hanilet. At i-justify ninyo kung may mga utak kayo na kiniklaim nyo, abogado, matalino kayong kaputahan, bakit yung i-justify na single si Pangulong Duterte? Yan ang katotohanan yan. Ayaw nilang kasuhan. Ang isa lang may nagkaso lang dyan, ang isa kaya, kay, sa tuwad ko, sino ba yun? Si Barbers. Pero iba mga duwag kayo. Kaya nga sabi ko nga kay Cathy, sis, I'm sorry, I have to name that. Alam mo naman, ikaw, matapang ka din. Ano sabi ko, bakit hindi pa kinakasuhan yan? Labanan na natin yan. Takot sila, playing safe, beso-beso kay Abante. You decide. Bakit naman pag beso-beso? Yung nakita ko si Ivy, hindi ko siya bineso-beso. Hindi ako double, anong tawag dyan? Doble cara? Nagalit ka dun sa tao? Oh. Ayun lang naman. Oh, bookingan. Diyos ko po, sa tingin niyo ba natatakot ako, anuhin kayo lahat? You talk about what? Magkahiwa-hiwalay. Ang mga isa lang kayo. Isa ka lang, Crisette, isa ka lang, Trixie. Ang mga tao matatalino, yung mga nagpapalo sa inyo, hindi yan kayang utuin. That's right. Kaya hindi po ito pagwawatak-watak. Ito ay pangmatalinuhang may puso na suporta kay Pangulong Duterte. Ayan, pinagtatanggol nila ang babaeng Alpotera na nagpapakalat ng mga private moments ni Pangulong Duterte. Kung gusto nyo pa rin silang suportahan, di go. Imagine mo, kinakalaban. Nagbuklod-buklod na nga ang mga pamilya Duterte. Tapos, meron silang narrative na, actually, hindi ko sila binabasa, mga sinisend-send lang sa akin ng aking mga palangga. Edwin Amora, thank you. Yun, palakpakan po natin. Yun ang ibig ko sabihin, mga chong, no? At mali nga itong ginagawa ng Alpotera na to. And again, no, kung alam ito nila, Crisette, Group, Trixie, alam ko sila Joey, magkakasama yung mga yan, no? I'm not sure kung alam din ni Joey. I'm not sure, no? Ay sana na wag naman nilang pabayaan ito. Dahil unang-una si Tatay Digong yan, no? And pangalawa ay kawawa na nga si Tatay Digong, nakulong na nga ganyan pang ginagawa. Pinagkakakitaan pa. Sabi ko nga kanina, ano yan, parang tipong Brad Pitt, no? Yung mga paparazzi. Pero ibig sabihin, Tatay Digong yan, matanda na yan eh. Di ba? Anong mapapala nyo dyan? Sa pera? Dahil binibigyan kayo ng pera ng kabila? Do you think that's gonna be good for your kids? Good example? Ang balita ko, yung daw Alpotera ay may anak. Do you think si Alpotera na yan, maganda ba yung pinakikita niya sa mga anak? Nalaman na yung anak niya ay ganyan pala. Ay, anak niya, ano ba yan? Yung nanay niya, ganyan. So, it's really bad, no? At ito naman sila Trixie at saka sila Crisette. Bakit nila ginagawa yung kung totoo man tong bintang ni Ma'am Marlica? Pinasasagot kayo. Again, hindi ko nga nakita yung mga sinabi nila ni Joey at saka ni Sas na pinag-usapan. Pero ang ibig ko po sabihin ay sana kung malaman ito ni VP Sara ay mag-file. No? Kasi mali yan eh. Oh, maybe ngayon, I'm sure alam na ito ni VP Sara, kaya nga may explanation to si VP Sara. At it's a funny words. At itong sa ating, what do you call this? Itong ating VP ay talagang pinakikita niya, o sinabi niya na sa kanya one of the rally sa Australia na may mga girlfriend talaga si Tatay Digong. And she also said na single nga si Tatay Digong. Pero,
para kay Maharlika is identified kasi si Tatay Digong kay Hanilet, lalo na si Kitty na anak. So, parang ika nga parang okay, lahat single nga si Tatay Digong, pero irespeto naman kay Ma'am Hanilet at saka kay Kitty, di ba? So, eto, nagsalita si Sara sandali na konti para sabihin, which is she's just trying to make it fun. Pero siguro ginagawa niya lang yan para hindi niya maipakita sa tao na naiinis din siya siguro kay Alpotera. Okay? Here we go. Simula nang siya ay pinanganak. Simula sa ng nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta Binanggit sa niya ho asawa dyan, niya, mga- papunta sa girlfriend niya balik. Nasaan na ba si Maharlika? Ito si Maharlika, ano eh. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend. Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng pagmamayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Yun ang explanation ni Ma'am Sara sa mga yan, yung explanation niya tungkol sa sinabi ni Ma'am Maharlika. But the thing is, yun nga, ang akin naman kasing side need dito ni Ma'am Maharlika is about, respeto na lang dito kay Hanilet. Kasi nga, si Hanilet ang talagang nakasama ni Tatay Digong kahit sa Malacanang eh, 'di ba? Hindi naman yung ibang girlfriends ni Tatay Digong. Kaya sana respeto na lang. Although sinabi naman ni Sara Duterte, no, ni Ma'am Sara na siya ay alam niya na may mga girlfriend nga si Tatay Digong. Pero ang kanya lang dito or para sa akin din, no, kung iisipin mo mabuti is respeto na lang kay Hanilet at kay Kitty kasi they're the one who fought for Tatay Digong nung tinatarantado sila ni Torre para ipadala sa ICC o sa The Hague si Tatay Digong. But what I'm saying is, yung Alpotera pala ay gumagawa pa ng storya na siya raw ay kasama doon sa panahon na si Tatay Digong ay hinuhuli sa Villamor, di ba? Pero wala naman tayo nakita at ang katanungan lang dito nga, kahit ako gusto ko malaman ay paano nakapasok daw itong Alpotera na to sa loob ng Villamor? Sino nagpapasok dito? It is about the rosary na sinasabi ni Ma'am Maharlika na may nag-abot ng rosaryo which is itong araw si Alpotera. Pero in the whole scene, wala naman siya doon. Yung nagkakagulo na, yung si Kitty Duterte nagsisigaw, si Hanilet, wala siya doon. But the thing is, may mga time pala na to na itong si Alpotera ay nakapasok. Kaya may nagsasabi, nagtatanong, kahit ako gusto ko malaman, sino nagpapasok dito? Bakit si VP Sara na gustong pumasok ng panahon na yon dahil siya ay abogado at anak, dugo talaga, ay hindi nakapasok. Pero itong si Alpotera, nakapasok. Di ba? Sino? Ano? At bakit? 'Di ba? Yun eh, marami at syempre nakarating na nga yung issue na yan sa dahig, kung ano na, nag-spread out na. So was this really a sabotaging the Duterte, the Tatay Digong? Kasi nga alam ng kalaban ni Tatay Digong ang mga bangag na talagang pinupuntahan siya ng tao. At may balita nga raw, dahil nga raw sa paninirang yan, ay kumukoti na lang daw ang punta sa dahig. If you remember nung in-interview si Paulo Duterte ay mangilan-ngilan na lang ang doon. Kasi nga may nagsasabotahe doon sa group, sa ano ni Tatay Digong. Which is sabi ko nga, bakit? So it means na talagang mahal na mahal ng Pilipino si Tatay Digong because they are not going to spend money at mag-utos ng tao katulad ni Alpotera para sirain si Tatay Digong. Ibig sabihin, para masira siya sa Pilipino. What do you mean by this in my conclusion? They wanna sabotage again ang Duterte na nakakulong pa hanggang ngayon. By doing this na ipinakikita nila yung mga, yung issue ni Ma'am Maharlika na pinapakita raw ni Alpotera yung private parts ni Tatay Digong, which is bad. Diba? They're trying to sirain talaga ang Duterte, which is, admit it, hindi nila kaya ang Duterte ng tapatan ng tama. So, ang ginagawa nila is they're trying to make a scene para sirain ang isang Duterte, dalawang Duterte, 3, 4, 5, name it, para masira sa tao. Gusto nila masira eh. Kaya nga, they're making a B9 2.0. Lalo na si Vice President Sara Duterte. They wanna make her really the bad person. Corrupt. Confidential fund. Where is it? Parang ganun eh. Yun ang nangyayari ngayon. At syempre, si Tatay Digong, parang dagdag na lang yan. No? Sirain ng Duterte. So it means na talagang ang mga Duterte malakas sa tao. Hindi sa politika. No? It's not in the politics. They're not strong. Wala nga silang artillery sa politika eh. May mga kakampi man sila sa Senado, sa Congress, hindi ganun karami. Hindi solid masyado, hindi matibay masyado. Pero pumapalag.
Yun ang ibig sabihin. Kaya, itong mga bangag group na to, hindi sila papayag. They wanna sabotage it. They wanna destroy it by using the money of the Filipinos to destroy the Duterte na nasa ICC at ang isang Duterte na Vice President that they want to get rid of her. Yun ang point dyan. It's all about politics. And if they can make money from it, they will do it. Yan na nga yung nangyayari, di ba? Private parts, pinakikita. Balita, may pera nga involved dyan. So, what do you expect? It means that Duterte are really strong sa Pilipino. They're trying to really parang mawala na sila sa mundo ng politika ang mga Duterte. And this is step-by-step impeachment because of confidential fund. ICC, dahil alam nila na kung sakali talaga na si Tatay Digong para sa akin ay nasa kampanya bago dumating ang eleksyon, malamang iba ang resulta ngayon kahit pa nandaya ang machine. Nandaya si Commissioner Garcia dahil sa utos ng asawa ng Pangulong Bangag. Yun ang ibig sabihin. Di ba? Mga chong, of course, sino naman apektado rito? Di ba? E di ang ating mga kababayang Pilipino. Sila na naman. Sila, parati sila. Tayo, mga Pilipino, sa nangyayaring ito. Di ba? Kayo mga Pilipino, kung makikinig sana kayo sa akin dito sa channel to, ay huwag kayo magpapadala. Internet na eh. Wala na tayong tatago, ika nga. No? Parang half ng shirt natin butas na. Di ba? Dahil nakikita na sa internet. Alam niyo mabuti. Huwag tayo masyado maniniwala. Maraming influencer dyan. Yung mga vloggers na matitibay. Sikat. They got views. They got subscribers. Marami silang mga ganun. Pero you have to think the fact na huwag naman kayo maniniwala agad sa mga ganung klaseng tao kung alam nyo may doubt kayo sa mga sinasabi. Parang halimbawa ako, inuulit ko palagi ito. If you think na mali yung sinasabi ko o may doubt kayo, then you have the rights to correct me. Hindi ko naman kayo aawayin eh. Yun nga lang kasi, yung mga nagko-comment sa akin, nagpapatawa lang. No? Kaya sabi na, utak ka na China! Yung isa naman, bayad ka na China! Yung isa naman, umuwi ka na sa China! So, ito yung mga tipong taong pinapatulang ko ng konti. Nasasabihan ko lang naman, bakit nyo sila sabi yan? May ebidensya kayo. May pruweba kayo. Tapos meron palalabas. Baka ngayon may mag-comment, bayad ka ni Maharlika. Dahil pinagtatago mas Maharlika. Di ba? Yun eh. Yun ang akin eh. Yun ang ibig ko sabihin eh. Na pagka nagsasabi ka ng ganyan, kakampi mo to, kakampi mo yan kasi bayad ka. Which is ako rin naman. Yun din naman sinasabi ko sa mga bangag group of morons, yung mga ensamada vloggers na bayad din. Which is yun naman kasi may pruweba talaga. May proof na sila'y bayad. Ako, may proof. Asaan? Penge, di ba? Oh, sabihin, paparinig si Chong, di ba? Pero wala, sa akin no, I just wanna voice out, no? Ang akin lang kasi itong nangyari ito sa mga vloggers ng DDS, although Mama Maharlika is not officially DDS, sana nga ay maayos at magkaintindihan sila. At sana naman sila Trixie, ay may explain nila kung talagang totoo nga ba itong sinasabi ni Mama Maharlika. No, para naman malaman na rin ng ating mga kababayan at mga naniniwala sa inyo na kung ano ba talaga ang nasa isipan nyo. Okay? Alrighty, hanggang dito na lang po ulit at sana po ay nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan. No? Again, no? Salamat po sa isang taong nagsabi sa akin na ano masasabi ko sa mga vloggers ng DDS na nagbabangga ngayon. Yan, ito po ang aking reaction. Ang akin lang po ay sana magkaayos pa ang mga DDS na to. Dahil, katulad na lang sinabi ni Sas at iniisip ko rin na matutuwa ang mga bangag vloggers. No? Dahil nagkakagulo ang DDS. At especially pag may money involved, dyan nasisira ang isang vloggers. Okay? Already, kayo mga Pilipino naman na nanonood sa amin ay sana po i-balance nyo mabuti. Research lang ng konti. Okay? Okidoki. Just like Maharlika tuloy. Katulad nga na sinabi ni Vice President Sara Duterte, mahalin naman natin ang Pilipinas. Okay? Hindi lang ito for Duterte only. It's for the Philippines. It's just so happen Duterte is identified for Filipinos. Maraming salamat po and then I will see you again. Alright? Shukran.